Sa isang kontrobersyal na pahayag, inakusahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang ilang opisyal ng pamahalaan kasama na ang Pangulo ng pagkakasangkot sa iba't ibang uri ng katiwalian. Ayon sa kanyang talumpati, malinaw ang ebidensya na nagpapakita ng pagkakasangkot ng ilang pinakamataas na opisyal ng bansa na naging sanhi ng pagkabigla at pagkatahimik ng mga nasasangkot. Sa gitna ng kanyang talumpati, hindi napigilan ni VP Duterte na ilantad ang mga ilang detalye ng mga umano'y anomalya na nagaganap sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanya, ang mga dokumento at testimonya na nag-uugnay sa ilang opisyal sa mga iligal na transaksyon at paglustay ng pondo ng bayan. Bagamat wala pang malinaw na sangkot o sagot mula sa mga Malacanang, tila natameme ang mga nabanggit na opisyal, kasama na sina Pangulong Kuting Jr. sa harap ng mga seryosong paratang. Samantala, mabilis na kumalat ang balitang ito sa social media at naging usap-usapan sa iba't ibang sektor. Maraming nananawagan ng masusing imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Hinihintay pa ang formal na tugon ng palasyo ukol sa mga akusasyon at marami ang umaasang magiging malinaw ang susunod na hakbang ng pamahalaan sa harap ng mga kontrobersyang ito. At yan nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Buti naman at may naibalita kayong maganda. Magandang araw mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Gate 6 itong PITX dito sa Parañaque. And ngayong araw ay inaugurasyon itong libreng sakay ng Office of the Vice President ang kanilang bus mula rin sa PITX patungkol na Cavite. Halika, silipin natin yung web ng bus. Sir, kikira na po. Ayan. So, mga kapuso, ito po yung loob ng bus. Yan, makikita po natin na may table sila dito sa gitna at magkaharapan yung mga tao. Tanungin natin si ma'am. Kumusta po yung pagsakay niyo dito? So far, nabigla kami, no? Actually, ako pala, nabigla ako. May libreng sakay pala ngayon from here up to Naig. So, it's good thing na may ganitong programa si Vice President. Okay. Ma'am, kayo po, ano masasabi niyo dito sa bus na libreng sakay? Super nice. Sana magtagal to. Araw-arawin nyo talaga to, ha? Oo. Anong masasabi niyo dito sa space niyo dito sa bus? Okay naman po, sir. Comfortable. Tapos, first time kong makasakay sa libreng sakay. Tapos, ganito pa yung inspect namin. Kala namin yung isa-isang upa na walang table, pero meron pang table. Okay. So, yan, mga kapuso, nakikita natin yung table nila. Merong QR code dito. Ang sabi sa atin, yan, may libreng wifi din daw dito. At syempre, yun nga ang kinatutuwa nila, libreng sakay ito. At ang hope nga ng mga kapuso natin, na mga taga Cavite, at syempre, mapupunta dito sa PITX, pagtagal yung programang ito, para syempre, mas lagi rin silang malilibre. Imagine that. Actually, ang libreng sakay ay ang talagang majority na nakaka-avail niyan, no, ay mga taga Luzon. VP Inday Sara lang malakas. Sana all. Diba, imagine niyo lang mga lords, pag bibigyan ng sapat na budget si VP Inday, ay ipamimigay niya lang niya na tulong sa mga kababayan natin. Quality services, yung libreng sakay, malaking tulong iyan sa mga kababayan natin, di ba? Ano pa ba? Mga burial assistance, di ba? Mga cash assistance, di ba? And whether you like it or not, malaki talaga ang natutulong ng Office of the Vice President, di ba? Sa mga kababayan natin. And imagine mo yung libreng sakay, since nag-start as Vice President si VP Inday hanggang ngayon, andyan pa yan. Consistent. Diba? And I've heard, ini-expand pa nga nila sa ibang lugar. Diba? Imagine niyo gaano kalawak at gaano kadami ang naaabot na tulong ng Office of the Vice President sa mga mamamayang Pilipino. Tapos i-zero budget nyong mga hinayupa kayong mga buhaya kayo. Subukan nyo. Kasi lahat ng mga taong na-experience ang magandang serbisyo ng Office of the Vice President, makakatikim talaga lahat kayo pag ikinat nyo at hindi nyo binigyan ng budget ang OVP para nyo na ring kinat ang tulong, magagandang tulong na ibinibigay ng OVP sa mga Pilipino. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, House of Representatives sa pamumuno po ni Kimbo at Nico dito po sa House Appropriation Committee
formal na pong kinaltasan, no? Yung ipopropose po nilang budget ng OBP ay kinaltasan na po ng 1.293 billion, no? Pesos. Talagang gusto po nilang pasukuin, no? Itong ating Vice President, pero hindi po sila magtatagumpay. Kahit zero po budget, willing pong magtrabaho ang ating Vice President. Okay, yan po 1.293. Pag-usapan din po natin, ito po, naglabas po ang COA, wala pong problema ang DepEd ni BP Sara pagdating po sa pera. Ulitin ko po, walang problema, no? Sino ba itong promote ng promote? Pag mga may magpo-promote po dito ng mga kalaban natin vlogger, tatanggalin ko po. Warning na po yan. Wala pong problema ang COA sa DepEd ni BP Sara. Ano? Badong. Nung sinalang yung DepEd, ang dami. Nasa utak lang po ng mga congressman ang problema sa DepEd. Yan po ang maliwanag, no? Naglabas po ang COA ng unmodified opinion sa 2023 audit. Ibig sabihin po niyang unmodified opinion, normal, walang ninakaw. Ulitin ko po, hindi magnanakaw ang mga Duterte, kaya wala silang masilip. Badong ano yung mga pinagsabi nila nung hearing nung DepEd? Sa utak lang po nila yan. Akala kasi nila, no? Akala nila katulad nila lahat ng mga opisyal. Yan po ang katotohanan. Okay, pag-usapan po natin, ito po, ano pa ba mga pag-usapan natin? Ito, no? Nagmamagaling to si Jinky Luistro, gustong sumikat, no? Binanatan niya raw yung yung totoo bang nabanatan niya itong si Marcoleta? Si Marcoleta kasi dati nang sikat eh. Totoo ba napahiya si Jinky kay Marcoleta? Titignan natin, susuriin natin yan. Ano pa ba mga narito? Desperado raw si BP Sara, Diyos ko. Eto sabi, Luistro, binasag si Marcoleta. Kaya mo bang basagin yun? Probe na yun si Marcoleta na malupit. Alam mo kinalaban ni Marcoleta, Jinky. Yung oligarkong ABS-CBN. Ikaw, sino na nakalaban mo? Wala ka pa nakakalaban, no? Hindi ka pa pinapatulan ni BP Sara. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot! Putak! Kapanggigil eh. Unahin na natin to si Luistro kasi maliit lang. Unahin na natin to si Abante. Kung ako ang masusunod, bibigyan ko na zero budget yan sa kanyang social services. Kasi naandyan naman ang DSWD shall be able to request bilang Vice President. Tindi ni Abante, no? Siniro nyo na po. Tinanggal nyo na po ang social services. Tignan po natin kung talagang kaya nyo. Alam nyo, wala naman tayong dapat ikatakot dyan sa mga congressman. Alam nyo po kung bakit? Kaya po nagsisip-sip yung mga yan kay Ko at saka kay Martin. Mag-election na po, 2025. Kinakailangan nila na maraming pondo. Ano sabi ni BP Sara? Kontrolado ni Martin at ni Ko ang pera ng Pilipinas. Hindi lang po ng Kongreso. Pera ng Pilipinas. Kaya po sila na, bayaan nyo po, after ng election, pag nanalo na po yung mga yan, no? After ng election, wala na po yan. Lame duck president na po ang, ngayon pa lang, lame duck president na tingin natin, di ba? Lame duck president na po yan. Maliban na lang kung magdedeklara ng martial law. No? Kasi wala na eh. Tapos na yung kanyang Tsaka po yan. Siyempre, yung mga matatalino din yung congressman. Kutya may pag-asa ba to si Martin na talunin to si BP Sara? Dito na tayo sa safe. Mag-uunti-unti nang umiska po yan mga yan. Same people. Makikita nyo po. Okay. Unahin na natin to.
yung mga banat nito ni Luistro. Kasi madali lang naman po itong ano eh. Tignan nyo, gusto po nilang ano eh, palabasin na napakahusay ni Luistro laban kay Marcoleta eh. Ang sabi po rito, no, binasag ni Luistro si Marcoleta. Hindi, binasag daw. Ito po, sabi po rito, nonetheless, I understand that by tradition, we're supposed to extend parliamentary courtesy. Ito po sabi ni Luistro, and by which we're not supposed to raise questions on the budget of OBP. However, Madam Chair, I wish to ask the committee if we will be always submitting to the tradition. What happens to the constitutional provision on public office is a public trust, and that we should always be accountable to the people. Talaga, accountable to the people kayo? Eh di open your books, di ba? Bakit po wala naglalantad sa inyo ng mga libro ninyo? Paano nyo ginastos yung budget nyo kung accountable kayo sa people? Bakit ang tinitignan nyo lang yung pera ang ginastos ng ibang ahensya? Pero yung pera nyo mismo ayaw nyong i-open. Yun yung unang tanong eh. Ikalawang tanong. Talaga, hindi na kayo dapat sumunod sa tradisyon? Bakit hindi nyo sinalang si Pangulong Marcos? Bakit hindi nyo hinayaang magtanong yung mga Makabayan Black? Di ba? So, ibig sabihin, sumusunod kayo sa tradisyon, wag lang si BP Sara. Susunod pa rin kayo sa tradisyon kasi hindi ka naman pumalag ng ganyan. Sinabi mo ba na hayaan yung Makabayan Black na magtanong sa budget ni Pangulong Marcos? Hindi ka naman pumalag eh. Ibig sabihin, yung tradisyon, sinusunod mo pa rin kung pabor sa inyo. Pero kung hindi pabor sa inyo, babaragin ninyo yung kondisyon. Kaya mas tama si Marcoleta. Mas consistent si Marcoleta. Kasi ang sabi ni Marcoleta, kahapon, gustong magtanong ng Makabayan Black. Hindi nyo na pinagtanong. Bakit? Ino-honor natin yung long-honored tradition na hindi ko questionin yung budget ng President at Vice President. Ano sabi ni Marcoleta? Tama yun. So, ibig sabihin, si Marcoleta naniniwala sa tradisyon na yung Pangulo at Vice President dapat. Kasi hindi niya inayunan yung ano eh. Yung pagtatanong ng mga Makabayan Black. So, sino yung mas consistent sa inyo? Ni Marcoleta. Doon pa lang, talo ka na eh. Di ba? Ikaw, dito, sa Office of the President, we turn blind eye. Huwag nating gamitin yung ating public trust. No? Tradition tayo. Long-honored tradition tayo pagdating sa Office of the Vice President. Kinabukasan, pagdating sa Office of the Vice President, kinakailangan public trust. That we should accountable to the people. O, sinong mas consistent sa inyo? Si Marcoleta. Kasi consistent siya na dapat talagang hindi na questionin yung budget ng Pangulo. Ganon din yung budget ng Office of the Vice President. Yun po yun. Yun yung ibig sabihin nung dapat consistent ka sa sinasabi mo. Hindi yung kahapon, pabor kayo sa tradisyon, kinabukasan, hindi na kayo pabor. Sa bulsa lang yata kayo pabor eh. Di ba? Okay. Punta po tayo sa isa pa. Ako nakinig ako eh. Nakinig ako ng hearing ng OBP budget eh. Kaya hindi mo kami maluloko dito, Luistro. Hindi mo kami madadaan sa ala de Lima mong estilo. Sabi niya, this is almost 65 million which were not properly liquidated with the COA. To the second concern, the lapses in inventory management, this is the same observation that we have had in budget of the Department of Education. Palpa ka na kagad. No? Kasi sinabi na ng COA, walang problema. Mamaya, talakayin natin yung mamaya. How do we know that this is not really a case of ghost delivery? Nag-iimbento ka na. No? Kunwari, nagtatanong ka. Ghost delivery daw. Yan, yung pansarap. Okay, sagutin na kita. Sabi ng COA, nakinig ako eh. Sabi ng COA, itong mga pansarap, yung mga pandesal, Nutriban at kung ano pa man, no? Dineliver yan, tinanggap ng mga principal yan at kung sino yung pinagbigyan. Yung mula dun sa pagde-deliver, Office of the Vice President, nireceive yan. Marurunong sila eh, pinareceive. Pero yung pinakain na sa bata, dun lang po may problema. Sabi ng COA, sa actual na activity, yung actual na pagpapakain. So, nireceive po yan ni principal, nireceive ni barangay captain, at kung sino man yung nag-receive. Ang nakalimutan lang po nila, yung nagpapakain na sila. Hindi nila napapirma yung mga kumain.
So mula po sa Office of the Vice President, wala pong problema. Di ba? Wala pong problema. Pina-receive nila eh. May problema yung nag-receive. Hindi natin alam kung kinain niya yung kinain niya yung mag-isa. Oh. Ganun lang po yun. No? Wala pong issue. Hindi nga po notice of disallowance. Masyado lang kayong advance eh. Ina-advance nyo lang. Nasa proseso pa lang yan. Eh, no? Pinasasubmit pa lang sila. Nasaan yung mga pumirma, nasaan yung pirma ng mga kumain? Ay, kulang po ba? Normal lang po yan. No? Normal lang po na may nakakalimutan. Kaya nga may COA eh. Para ipaalala sa'yo kung ano yung kulang mo. Eh. O kulang ka ng pirma rito. Hahanap lang po ng pirma. Ganun lang po yun. Hindi po malaking usapin yan. Ito po ang malaking usapin. Nakakatulong yung Vice President, lalapit sa kanila. No? Nagtayo po ng Vice President ng satellite office dahil lahat po ng naunang Vice President nasa Maynila lang po. Kailan lang po sila nakakatulong? Pag dumadayo, ito po regular na natutulungan ng Office of the Vice President ang iba't ibang rehiyon, 12 rehiyon. Okay, unang tanong. Nakakatulong ba yung Office of the Vice President? Opo, wala silang question. Malinaw. Nakakabigay ng burial, nakakabigay ng medical aid. Eh anong kinu-question nila? Eh si Lenny wala naman yan. Bakit ka meron? O ikalawan nilang tanong diyan sa Office of the Vice President. Ha? Tinanong nila si Lenny wala niyan. Bakit ikaw meron? Si Lenny walang mga satellite offices. Bakit ka nag-satellite offices? Hindi po nila tinanong kung nakatulong ka ba talaga o hindi. Hindi po sila after dun. Galit nga sila eh. Pag nakakatulong yung Vice President, meaning ang pakiramdam nila, boto to kay Sara Duterte. Hindi po nila dinideny na may nagawa. At dahil may ginawa, at dahil nakatulong sa mamamayan ng Vice President, imbis po na yung i-congratulate ng Congress na maayos, tanong, meron po bang problema? Naging problema sa pera? Doon po sa mga social services? Wala po. Ang pinoproblema po nilang pera, alam niyo kung saan? Yung pinoproblema nila? Sa confidential fund noong 2022. Pero lahat po ng budget ng Vice President mula 2022 hanggang 2024, hindi po sila namumblema sa pagbibigay ng tulong. Hindi po nila pinoproblema nila, bakit daw namimigay ng tulong? Tingnan niyo po kung anong uri ng mga congressman tayo. Tumutulong yung Vice President, bakit ka namimigay ng tulong? Hindi naman trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong. Hindi, no? Ngayon lang po tayo. Gumagawa ng matino ang Vice President, hindi nagnanakaw. Alam niyo po ba kung may hint, meron lang silang hinuha na nagnakaw, yan po itatapik nila. Saan napunta to? Hindi po nila tinatapik yun. Hindi po nila maitapik na binulsan niyo ba to? Bakit nawawala tong pera na to? Hindi po nila tinatapik yun. Ang tinatapik po nila, bakit ka tumutulong? Ikaw Vice President, hinalal ka ng 32 million na tao? Tapos tumutulong ka? Anong klase kang Vice President? Bakit marami kang natutulungan? Bakit ang liit lang ng budget mo? Ang dami mong natutulungan. Hindi po ba dapat dagdagan nyo yung budget kung nakakatulong? Dahil nakakatulong ka, masama sa amin yan. Hindi ka dapat maging mabuti sa tingin ng mamamayan. Sinisiraan ka namin tapos nakakatulong ka? Anong klase ka? Hindi ka kasama sa script? Ang script namin, ikaw ay masamang tao, bratinela, kung saan-saan mo ginagamit yung pera. Pero dahil nakakatulong ka, no, natutulungan mo, babawasan namin ng budget mo, galit kami sa'yo. Bakit kayo galit? Eh nakakatulong siya eh. Hindi namin makitaan ng butas. Wala po silang makitang butas. Dahil kung meron silang makitang butas, sasabihin nila yan, eto nga, wala makita. Oh. Sabi niyo, how do we know that this is not really a case of ghost delivery? Eh bakit hindi mo pagbintangan na ghost delivery? Dahil wala kang ebidensya. Dahil na-deliver. Na-deliver. Sinabi ng COA eh. Na-deliver. Lahat ng tulong ng BP Sara na itulong. Ay, bawal pala tumulong. Opo, bawal tumulong. Kasi nagmumukhang wala sa script. Ang script kasi nila, si BP Sara, bratinela, korap. Si BP Sara, bratinela, anak ng kriminal. Kriminal si BP Sara at korap.
Totoo po, tignan niyo yung mga tanungan nila. Si Lenny, wala namang wala namang extension office. Magkano ginagastos mo sa extension? Ay, mahal. Bakit yung office mo nasa doon sa maraming tao? Sabi ni Pusit. Ikaw ang mukhang Pusit. Tawag-tawag ka ng Pusit. Alam mo ba yung Pusit? Ngayon lang ako nakakita. Nakasintisay ni BP Sara. Alam niyo yun, yung bobo sa pagtawag. Halimbawa tayo, pag sinabi nating Kimbo Tapia, okay, di ba? Dahil mukha siya Miss Tapia. Sasabihin mong Pusit yung Tisay. Ngayon lang po ako nakarinig na Pusit yung Tisay. Tisay na Tisay si BP Sara eh. Tapos tatawagin yung Pusit. Okay. Kailan po bawal na tumulong yung Vice President? Only in the Philippines. Si BP Lenny, papicture lang na papicture, yun ang gusto nilang gawin ng ating Vice President. Yung Vice President na tumutulong. No? Yung Vice President na lahat ng pondo binabalik sa tao. Ayaw nila nun. Ayaw nila. Ang gusto nila, tanggalan ng budget. Bakit tatanggalan? Tumutulong. Tumutulong, tatanggalan ng budget. O dapat, yung mga tao sa Davao City, yung mga tao sa iba't ibang rehiyon, dapat hindi nakakatulong yung Vice President. Ganun pala yun. Kaya babawasan namin dahil magaling kang animal ka, magaling kang Vice President ka, natatabunan kami, babawasan namin yung budget mo ng 1.293. Titirang ka lang namin ng 700 million lang. Hindi, no? Idadagdag namin yan sa ayuda. Ayuda pa rin, 600 billion na. Baka mabalaukan na kayo niyan. 600 billion na yung ayuda ninyo. Idadagdag nyo pa yung 1 billion, 601 billion na. Grabe naman. Sugapa ang tawag dyan. Ang tawag dyan, sugapa. Mga sugapa kayo. Grabe, no? Grabe. Tumutulong ang Office of the Vice President. Sisiraan ninyo. Wala naman pong problema dyan eh. Tignan nyo, tinanong yung si COA, meron bang disallowance yung Office of the Vice President sa social service? Hiwalay po natin yung confidential fund kasi nahanapan nila yung confidential fund. Social service, yung pagtulong sa tao, meron po ba na disallowance? Sa sagot ng COA? Wala. Wala. Ibig sabihin, yung pera para sa social services, nabibigay sa tao, yun ang sabi ng COA. Ano po bang kapanipaniwala? Ito si Luis Tro o yung COA? Sa COA tayo. Sa COA tayo. Di ba? Okay. Sabi ng COA, walang notice of disallowance sa social service. Ibig sabihin yung pinamimigay ng BP Sara. Tinanong nila, pinahiya. Ganito lang pala. Tinanong pa nila yung COA eh. Kasama ba talaga sa trabaho ng Vice President yung social service? Opo. Kasama yan sa trabaho nila. Kasama daw. Hindi duplication. Kasama sa trabaho. Bakit babawasan ng pondo? Ayaw nga makatulong eh. Di ba? Ayaw makatulong. Sabi ng COA, walang problema. Eto pa napahiya sila. Kung nanood kayo, hindi ako nanood ng DepEd pero ang dami puro na sinite ng mga problema ng mga congressman. Ito po ang sabi ng COA. Lumabas na po. COA gave DepEd, ngayon lang po, unmodified opinion in 2023 audit report. Ano po ibig sabihin ng unmodified? Teka, pasalamatan muna natin yung nagpakape. Baka Ardito Paniagua, thank you very much sa 75 pesos na pangkape. Yan. Add natin siya moderator. Sino pa ba? Meron pang saglit lang ha. Baka magalit ng mga nagpapakape, hindi natin nababati. Nag-brown out sa akin Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!